magsalita sa Panginoon na, Lord, maglilingkod ako, susunod ako, ito pa rin mo yung pangako mo, ito pa rin mo yung salita mo na pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang ibig sabihin po ng commitment to God's will is full-hearted surrendering to God. Buong puso, sabi nga sa kanta, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, lahat iaalay sa iyo. Full-hearted surrender. Sabi sa dictionary, ang commitment ay dedication. Pag ikaw ay dedicated na tao, kunwari, ikaw ay nagtatrabaho, para saan ka ba nagtatrabaho? Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa iyong pamilya, at hindi lang para sa iyong sariling kagustuhan, at kahit nga meron kang gustong bilhin, o talagang pagsisikapan mo na makaipon, pag-iinihan mo ang pagtatrabaho para makuha mo yung karampatang sweldo, para makapag-provide ka, o para kung gusto mong may bibilihin ka, mabili mo yung gusto mo. Di mo ba? Pagiging dedicated. Kaya kung tayo naglilingkod, sabi nga, sapagkat ibinibigay natin ang buo yung ating sarili sa Panginoon. Yun po ang commitment. Commitment begins with a heart fully surrendered to God's will. Yung paglilingkod natin, ibinibigay natin ng buong puso. For example, si Jesus, sabi doon sa Luke chapter 22 verse 42, yung panalangin niya sa Gethsemane, kahit naman na pwede niya sabihin na may kapangyarihan naman ako para alisin sa akin yung saro ng kahirapan, anong sinabi ng Panginoon? Masunod ang kalooban mo. Hindi ang kalooban ko ang masunod. Minsan pag sinabing tayo naglilingkod, marami tayong demand, marami tayong gustong mangyari, hindi na po yung paglilingkod, gusto natin tayo na ang paglingkuran ng Panginoon. Amen. Pero pagka hiniling natin na masunod natin yung kalooban ng Diyos, kahit gaano kahirap o kahit gaano karami yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, alam nating magagawa natin sapagkat ang itinutulog natin, magawa natin yung kalooban ng Diyos, hindi naman hahayaan ng Panginoon na hindi mo magagawa yung kalooban niya. Magtiwala ka lang at sumunod, tiyak yun na ikaw ay magtatagumpay. Amen. Kaya yun po yung dalangin natin sa darating na anniversary. At kahit pag nag-anniversary naman, bawat gawain, sabi nga, may kanya-kanya tayong mga pinaghahandaan. At sa bawat paghahanda na yun, talagang hindi lang tayo basta nagsisikap, kundi tumutulong tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos, kahit anong pagsisikap mo, kung wala ang presensya ng Diyos sa iyong ginagawa, kadalasan tayo po'y pumapalya, bumabagsak. Pero kung ipinagkakatiwala natin sa ating Panginoon, sabi nga, kahit na para bang hinahamon tayo ng mga nangyayari sa ating buhay, alam ng Panginoon na kakayanin natin kasi tutulungan niya naman tayo at hindi niya tayo pababayaan gumalaw mag-isa. Amen. Yun po ang commitment. Ibig sabihin, alam mo na yung paglilingkod mo ay dapat ibigay mo yung pinakamainam na handog para sa Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Ikalawa, sabi po dito, is loyalty in service. Kanina, commitment to God's will. Secondly is loyalty in service. Katapatan sa paglilingkod. Medyo bibilisan ko lang po kasi mamaya medyo mahaba-haba yung aking ipepresent sa inyo. Loyalty in service. Katapatan sa paglilingkod. Pag sinabi kong katapatan, wala pong kasinungalingan. Kahit may nakakakita o wala, ikaw ay hindi nandadaya sa iyong paglilingkod.
Sabi nga, kahit sa mga simpleng instruction, tayo ay nakasusunod, lalo na kapag may mga retreat, may mga recollection, minsan nandyan yung mga activities sa pagpupuri pala, pag sinasabing ipikit ang mga mata, pipikit ang mga mata, pero yung iba sisilip nila. Ako nakapikit na ba ang lahat? Tandaan po natin yung paglilingkod natin, hindi tungkol sa kapwa natin. Kung hindi sila pumikit, ayaw mo sila yun eh. Yung paglilingkod mo, kung tapat ka sa Diyos, gagawin mo kahit ikaw lang mag-isa. Amen po ba? Gagawin mo kahit na hindi ipinapakita ng iba na sila ay willing maglingkod. Ikaw, tapat kang lingkod ng Diyos eh. Kaya dapat, sabi nga, magtitiwala ka sa ipinagagawa ng Diyos. So, loyalty in service is trusting God in sacrifice. Doon sa ating binasa, yung babaeng balo, alam niyang kailangan maghandog sa Diyos. Alam niyang kailangan maghandog sa Diyos. Pero hindi niya tinignan yung mga kaloob ng ibang mga nagbigay. Kasi kung pagbabasihan na yun, wala naman siyang maibigay na malaking halaga sapagkat sabi doon sa kwento, yung pera niya, 2 kusing na lang eh. Wala na siyang ibang pera, kundi yung 2 kusing. Pero kung titignan niya yun, yung hinulog ng ibang tao, baka kung sa atin sa panahon na yun, ay hindi na lang ako magbibigay, nakakahiya naman. Nakakahiya naman na makita pa nila at marinig pa nila yung tunog ng aking ihuhulog. Ngayon, sa panahon na yan, pagka ikaw ay naghulog doon sa buslot at hindi tumunog, wow, ang laki ng binigay niya. Pero pag may narinig kang tunog, minsan bibilangin mo pa, ilan yung tumunog. Yung tunog ng 5 piso, yung tunog ng 10 piso, yung tunog ng 20. Minsan, pagka ikaw ay sanay sa pera, alam mo kung ano yung tumutunog na pera eh. At kahit hindi mo nakikita yun, makukompute mo yun, parang mga 25 lang yung hinulog niya. Diba? Makukompute niya ba? Pero yung babaeng balo, hindi niya pong alintana yun. Ang saan niya, ako yung magkakaloob sa Panginoon, kahit na ito na yung huli kong kusik, kahit ito yung huli ko ng pera, huli kong kayamanan, ay mananatili akong tapat sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Kasi ang sa Kanya, ibigay sa Diyos ang nararapat